Sa paglakbay ng buhay, kailangan ng kamay na higit sa ating sarili. May mga pagkakataong ang lakas ng ating sariling mga kamay ay hindi sapat. May mga sandali na kailangan nating isalalay ang lahat sa isang kamay na mas makapangyarihan, isang kamay na hindi kailanman bibitaw. Hindi ito pag-amin ng kahinaan, kundi pagkilala sa pinagmumulan ng tunay na tanggulan. Isipin mo ang isang batang nakapiring, naglalakad ng walang katiyakan sa isang mahabang tulay. Hindi niya nakikita ang dulo, nanginginig ang bawat hakbang at puno ng pangamba. Ngunit ang mga kamay ng Diyos ay matatag, hindi nagbabago, at makapangyarihan upang iligtas tayo. Kapag ang hawak natin ay nanghihina, ang kanyang pagkapit ay nananatiling matibay. Siya ang umaakay kapag tayo ay naliligaw, at siya ang umuusal kapag tayo ay nanghihina. Ayon sa awit 73:23, bagamat ganito ako'y laging sumasa iyo, iyong hinahawakan ng aking kanang kamay. Ang pangakong ito ay higit pa sa pagiging ligtas. Ito ay katiyakan, patnubay at lakas na hindi natin kayang likhain mag-isa. At ang Diyos ay sumagot ng higit pa sa inaasahan ng alipin. Hindi lamang sa malalaking bagay, mahalaga ang aral na ito. Sa araw-araw, sa maliliit at malalaking desisyon, inaanyayahan tayo ng Diyos na Siya ang manguna. Maaring isang hakbang lamang ang ating nakikita, ngunit ang pananampalataya ay paghakbang ng may katiyakan. Hawak ang kamay ng Diyos kahit hindi natin nakikita ang buong daan. Sabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Paano nga ba magtiwala kung ang puso natin ay puno ng pangamba? Nagsisimula ito sa isang pagpapasya. Panginoon, hawakan ninyo ang aking kamay. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking mga plano at takot. Ito ay pag-amin na wala tayong sapat na kaalaman, ngunit hindi natin ito kailangan. Ang kamay ng Diyos ay matatag, hindi natitinag ng ating pagdududa. Maaaring magbago ang direksyon ng hindi natin inaasahan. Maaaring isara niya ang pintong gusto nating bukas o magbukas siya ng isa na hindi natin pinlano. Bawat pagbabagong ito ay paanyaya para mas lumalim ang ating pagtitiwala. Naaalala ninyo ang babaeng may malubhang karamdaman sa Biblia? Sa halip na sumuko, pinilit niyang makalapit kay Jesus, naniniwalang kapag nahipo niya ito, gagaling siya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa sariling plano, kundi sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Iniwan niya ang kahihiyan at sariling paraan at ginawa ng Diyos ang higit pa sa inaasahan. Ang pagpapaubaya ay hindi pagiging walang kibo. Ito ay aktong may tapang, may pananampalataya at may pag-asa. Kapag hinayaan nating ang Diyos ang manguna, binubuksan natin ang ating sarili sa mga himala at bagong simula.
Maaaring nagsimula tayong malakas, ngunit dumating ang araw na ang mga paa natin ay nanghihina at ang puso natin ay humihingi ng pagtatapos na hindi pa dumarating. Ngunit sa mga sandaling ito, kapag ang lakas natin ay humihina, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya malayong nagmamasid, siya ay nasa ating tabi, handang umalalay at magpatuloy sa atin. Minsan, ang buhay natin ay kahawig ng kwento ng tagadala ng sandata ni Jonathan. Walang malaking pangalan ng lalaking ito, ngunit determinado ang kanyang puso. Sumulong siya kasama ni Jonathan, hindi alam ang mangyayari, ngunit nagtiwala sa kakayahan ng Diyos na magbigay daan. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong sariling lakas. Ang mahalaga ay ang lakas ng umakay sa iyo kapag ikay napapagod. Kapag naramdaman mong mag-isa ka sa iyong pakikibaka, tandaan, nakikita ka ng Diyos. Ipinapaalala niya sa atin sa Isaiah 41:13, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay hahawak sa iyong kanang kamay. Sa iyo'y aking sasabihin, huwag kang matakot. Ako ang tutulong sa iyo. Hindi sinabi ng Diyos, subukan mo muna. Sinabi niya, tutulungan kita. Huwag isipin na ikaw lamang ang may pinagdadaanan. Bawat puso ay may sariling laban, ngunit hindi ka kailanman nag-iisa sa Diyos. Ikaw ay kanyang minamahal at mahalaga ang iyong kwento sa kanya. Nakasulat sa Deuteronomio 33:27, ang walang hanggang Diyos ay iyong kanlungan at nasa ilalim mo ang mga walang hanggang bisig. Kahit nanginginig ang lupa sa ilalim mo, ang mga bisig ng Diyos ay hindi natitinag. Siya ang lumalaban para sa iyo, nagtatanggol at umaaalalay kapag wala ka ng lakas. Maaring habang ikaw ay nagtitiis, lalo pang dumadami ang mga pagsubok. Maaring antala ang sagot sa iyong panalangin, umabagal ang pag-usad ng iyong mga pagsisikap. Ngunit sa mga sandaling ito, ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakamalalim na gawain sa iyo. Ang pagtitiyaga ay hindi kawalan ng sakit, ito ay ang patuloy na pag-iral ng tulong ng Diyos. Hinuhubog ka nito, pinalalakas at inilalapit sa Kanya. Hindi sinusukat ang iyang halaga sa kakayahang magburol ng bundok, kundi sa pagtitiwala mo sa Diyos kapag ikay napapagod. Kaya't kapag naramdaman mong wala ka ng lakas, ilapit mo ang iyong sarili sa Kanya. Minsan, ang pangungulila ay hindi dahil sa kawalan ng mga tao. Ito ay dahil sa mga pasang hindi maibahagi. Maaring napapaligiran ka ng marami, ngunit pakiramdam mo ay wala kang karamay, ngunit nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang bawat laban na iyong kinakaharap at inaabot niya ang iyong kamay kapag ang iba ay tila wala. Isipin ninyo ang mga alagad pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Takot at naguguluhan, nagsipagkatipon sa isang kwartong nakasusi. Ngunit dumating si Jesus at nagbigay ng kapayapaang hindi nila kayang likhain mag-isa. Ito ang ibig sabihin ng mahawakan ng Diyos. Pumapasok siya sa mga pinagkukublihan, pumipigil sa pangamba, at nagdudulot ng katiwasayan. Kapag nahaharap tayo sa kawalan ng katiyakan, madaling isiping nag-iisa tayo. Ngunit kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang, hindi bilang tagamasid, kundi bilang kasama. Ayon sa Josue 1:9, hindi ba kita inutusan? Magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ibig sabihin, saan ka man magtungo, naroon siya, hindi kanya pinababayaan.
Kapag pinuno ng pangamba ang iyong isipan, tandaan, kapag hawak ka ng Diyos, mayroon kang kapayapaang hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Ang kanyang salita ang siyang magiging pundasyon ng iyong buhay. Huwag isipin na nakalimutan ka na ng Diyos. Ikaw ay kanyang hinirang, minamahal at hindi kailanman pinababayaan. Ayon kay Juan 10:28. At sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Wala at walang anumang makapag-aalis sa iyo sa kanyang kamay. Huwag hayaang ang pangungulila ang manatiling hibo sa iyong puso. Ang presensya ng Diyos ay pangako, hindi haka-haka. Hindi siya dumarating at umaalis. Siya ay nananatili. Ikaw ay mahalaga sa Kanya. Sa tuwing magdududa ka, alalahanin mo ito. Hawak ka ng Diyos. Minamahal ka, nakikita ka. Ang Kanyang kamay ang siyang kanlungan mo, ang iyong katiyakan at ang iyong pag-asa.